Bago po ako manalangin, nais ko po ibahagi po sa inyo ang sinasabi po sa Bible, sa salita po ng Diyos. Romans chapter 13, verse 1 and 2, sinabi po ng banal na salita, "Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation." Short message po, mga minamahal. Pinamagatan ko na united we stand, divided we fall. Marami po sa atin na nakakaalam ng slogan na ito, na talagang sinasabi natin, united we stand, divided we fall. Pero nakikita po natin sa ilan, ang nais po ng ibang mga leader ay division. Yun po ang ating po nakikita sa kanila. Pero itinuturo po ng salita ng Diyos na tayo po ay dapat magkaisa at sumunod sa mga leader ng ating pong bansa, ng ating bayan. Subalit, ang nais po ng ibang mga tao ay sila yung mag-uutos. O sabihin na natin, ang nais ng ibang tao ay talagang sila ang leader. Para baga lahat na naman ay gusto ay maging leader, wala nang susunod. So yun po yung nakakalungkot. At sabi nga po dito sa ating pong binasa, ang bawat kaluluwa ay pasakop. So ang bawat tao ay pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan ay hindi mula sa Diyos. Ang government po, o ang mga government leaders po natin, ito po ay itinalaga ng Diyos. And then sinabi po dito, at ang mga kapangyarihan, yan ay hinira ng Diyos, ordained of God. So sila po ay inilagay ng Diyos. Kaya nga, ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. Ang hindi susunod sa ating mga leader ay sa Diyos sumusuway. Ito po ang sinasabi po ng salita ng Diyos. At ang mga nagsisalangsang ay masisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. So mga kapatid, mga minamahal, united we stand. Ito po ang nais ng Diyos sa atin. At upang tayo po ay maging united, submit unto the higher powers. Tayo po ay magpasakot sa mga leader ng ating bansa, ng ating bayan. Yan po ang ating pong kailangan. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos, magpasakot. Kaya lang talaga ang problema nga po, sila ang gustong sundin. Kumbaga, nais ng lahat ay sila yung mag-uutos na. Okay? And then pangalawa po, upang mangyari po yung united, we stand, divided we fall, kailangan po stay away from them who cause division. Layuan po natin ang mga taong nagnanais pabagsakin ang ating pong gobyerno. Diba? So ang gusto po ng ibang tao, ng ibang mga leader ay pabagsakin ang mga nanunungkulan sa ating bayan. So stay away from them who cause division. Romans chapter 16, verse 17 and 18. Sabi po dito, ngayon pinamamanhin ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo, yaong mga pinanggalingan ng pagkakabaha-bahagi at ng mga katitisuran laban sa mga aral na inyong pag-aralan at kayo magsilayo sa kanila. So ito po sinabi po dito, now I beseech you, brethren, mark them which cause division. Tandaan sila, layuan sila, na talaga nagnanais pabagsakin ang gobyerno. So yun po ang itinuturo po ng salita ng Diyos, and offenses, contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Then verse 18, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly. So yun po, na talagang meron po silang pansariling interest. So yun po makikita po natin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, united we stand, stay away from them who cause division. And then balikan po natin, verse 13 ng Romans chapter 13, verse 13, sabi po dito, sa verse 13, let us walk honestly. United we stand, let us show sincerity. Magpakita po tayo ng katapatan sa ating pong paglilingkod. Magpakita po tayo ng katapatan sa ating mga nasasakupan upang manatili po ang pagkakaisa. United, we stand. And then, verse 13 pa po, ano pa sabi po dito sa verse 13, let us walk honestly as in the day, not in rioting. So, sinasabi po dito na talagang hindi sa mga pagkakaaway o pagkakagulo, not in drunkenness.
hindi sa paglalasing. So, united we stand, stop drinking alcohol. Alam niyo po ang alak, sabi po ng Bible, sa Ephesians chapter 5 verse 18, huwag magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Maraming kaso sa mga police station ngayon. Anong problema? Anong naging kaso? Dahil ng paglalasing. Tama po ba? So yun po, ako po aminin ko po sa inyo dahil ang lasing ko. Pero kung itinuro po sa akin na salita ng Diyos, may katiting, may isang shot, hindi na po ako nainom ng alak. At ang aking nga po pinalit sa alak ay 8 tasang kape sa maghapon. Yun po ang aking pinalit sa alak. So malinaw po sinabi po ng Bible, huwag magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan. Di ba? Meron mga inuman na nagkagulo, nagsaksakan. So yun po, upang manatili ang pagkakaisa, united we stand. At ang sabi pa nga po na Proverbs chapter 20, verse 1, tingnan po muna natin, patapos na po tayo, nililid lang ang oras, sayang po. Proverbs chapter 20, verse 1, sabi po dito, wine is a mocker. Ang alak ay nanunguya, mapanggulo. Ang matapang na alak ay manggugulo. Kaya mga kapatid, mga minamahal, stop drinking alcohol. May sweldo nga tayo, minsan kinukulang sweldo natin. Bakit? Sa bisyo, meron tayo. Pero pambili ng bigas, utang. Di ba? Tinakapos tuloy sa mga bayarin. So, then last, united we stand, divided we fall. Romans chapter 13, verse 8, ano po sabi po dito? So, verse 8, owe no man anything, but to love one another. For he that loveth another hath fulfilled the law. So last po, settle your debt. Sabi po dito, owe no man anything. So kayo po ay, I think, nakasama na kayo, nakuha nyo na yung mga 13-month pay. Saan kayo napunta yun? Diba? Pinambayad mo lang. So yun po nakakalungkot na ang ating sweldo ay tinakapos dahil na sobrang makagastos. So in all no man anything, settle your debt. So united we stand, last po, settle your debt. So ating pong bayaran ang dapat bayaran. At talagang tayo po ay iwasan ang sobrang paggastos. So inilaban po tayo po yung pagpipigil, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa umagang ito sa mga nakapakinig po ng banal na salita. Nawa ito po ay tumino sa kanilang pong puso at isipan. Nawa ito po ay kayablay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Na kami po ay dapat talagang sumunod sa mga nanunungkulan sa bansang ito. Sa aming pong bayan, mula kay Mayor at kay Vice Mayor at hanggang sa mga barangay captains. Nawa po Panginoon ay makita ang pagkakaisa at dalangin ko po na patuloy ko pong ligawan sa bansang ito ang kapayapaan at dalangin ko po na sawayin ko po ang mga tao na nagnanais na pabagsakin ang gobyerno, pabagsakin ang mga nanunungkulan, sawayin ko po sila at dalangin ko po Panginoon na talagang kami po ay magpakita ng katapatan sa aming pong paglilingkod upang manatili ang pagkakaisa na kami po ay manatiling united sapagkat kami po ay magkakaisa, marami pa po magagawa para sa bayan ito. At dalangin po Panginoon na talagang nawa po Panginoon ay ilayo po ang bawat isa sa anumang mga bisyo, sa mga alak, sigarilyo, sugal. Marami na pong buhay na nasira ng dahil sa mga bisyo. Dalangin po Panginoon na patuloy mo pong pangunahan ang aming pong mayor, ang aming pong vice mayor, at nawa po Panginoon ang bawat namumulan sa bayan ito. Pagkalooban po sila ng kalakas at kalusugan at knowledge at wisdom sa kanilang panunungkulan. Salamat po Ama sa inyong banal na salita, banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.